Today, usapang tie beam tayo. Ano-ano nga ba ang kahalagahan ng tie beam sa bahay ninyo? Gaano nga ba ito kahalaga sa isang structure? At totoo bang dagdag gastos lang ito? At ganon din kay Mang Jose na dagdag trabaho lang sa kanyang kontrata. At minsan sasabihin pa, sila yung gumawa ng maganda at malaking bahay dun sa kabilang kanto. Wala naman silang nilagay na tie beam dahil matigas naman daw ang lupa dito. At susunuran pang sabihin na depende yan sa paggawa at 35 years na kung gumagawa wala namang nagigiba. Well, minsan tama naman talaga si Mang Jose. At puro tsuri lang kami. Sabi ko na lang, wala namang mali. Pero meron tayong mga ganitong better option. Hayaan nyo mamaya pag uwi ko, gagawa ako ng illustration at maintindihan nyo yung tsuri na sinasabi ninyo. Ganito kasi yan. Meron akong ginawang dalawang example. Isang merong tie beam at isa namang walang tie beam. Tama si Mang Jose. Parehong naitayo sa parehong load nito. Ngayon ang tanong, sa mahabang panahon at sa paglipas ng maraming dadaanang mga lindol o paggalaw ng lupa, sino ba ang magiging stable at sino ang mas malakas ang paggalaw? Ngayon, ano nga ba ang lesson dito? Yung may kapanatagang ka sa inyong mga bahay o yung nag-aalala ka kung ano na ang nangyari sa pamilya mo dahil nabalitaan mong lumindol sa lugar ninyo at parami na ng parami ang biyak at tulo ang bahay ninyo? Anyway, lagi niyong tatandaan mga ka-neighbors, ang bawat structure ay may kanya-kanyang calculation dahil hindi rin naman ina-advise na oversize ang structure ng bahay ninyo.